Ay, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath, kids! Ayan, very good. Ang gagaling naman kumanta ng mga kabataang ito. Talagang tinrain ng kanilang mga nagagandahang mga teacher. Ayan. So, ngayon po, ito po ay pangalawang beses ko ng pagtayo. Ang natatandaan ko ay last year, ako po ay inyo ding inimbitahan. At sabi po nila Ate Mayet at nila Ate May, ay pinaiyak ko daw kayo last year. At sabi ko, talagang in-invite niyo ako ulit. Hindi na kayo nadala. Ngayon naman po, ang dadalhin ko sa inyo ay hindi ko naman kayo papaiyakin. Pero sana po sa dadalhin kong mensahe na buhat sa Panginoon ay hindi po kayo magalit. Kasi talagang ito po ay sermon. Maninermon po ako ngayon. So, ayan. So, salamat po sa pagpapakilala ni Ate Mayet. Sabi ko, ba't may papakilala pa? Parang hindi naman tayo magkapitbahay. Diyan lang po kami sa Taysan. So, pero okay lang. Kahit paano po, nalaman ninyo ang tunay kong pangalan. Kilala po ako bilang Ate Dan, pero ang tunay kong pangalan ay Danny Lynn, dahil combination po ng pangalan ng aking mga magulang, Erlinda at Danilo. Kaya po, Danny Lynn. So, hindi na po ako magpapatumpik at 11:30 na. Hindi ko po alam. Sabi ko kay Ate May kanina, hindi ko alam kung anong oras po ako matatapos. Pero, isa lang po masasabi ko, maganda po sa katawan ang mag-fasting. Ayan. So, ang ating pong team ngayon sa spiritual retreat ng mga kabataan ay may pamagat na Finding Treasures in God's Words. Ano ulit mga bata? Pakibasa? Very good. Ayan. Kailangan natin ang mga bata para hindi sila mabaling ang attention sa iba. So, ang key text po na binasa kanina ni Pastor Lipit ay sa 1 Peter 1 verse 4, Contemporary English Version. Ang sabi po, God has something stored up for you in heaven where it will never decay or be ruined or disappear. So, sa mga oras na ito mga kapatid, hinihiling ko po ang iyong attention at tayo po ay manalangin. Ama naming banal, sa pagpapatuloy po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, nawa po'y lukuban kami ng banal na Espiritu, nang sa ganon ang aming isipan at ang aming puso ay mubuksan, nang sa gayon aming pong matanggap ang mga salita ng gagaling sa inyo, at ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, mabago ang aming mga pag-uugali, ang aming lifestyle, nang sa ganon kami po ay maging karapat-dapat diyan sa langit na bayan. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. Ayan. So mga bata, ano ito? Ayan. Ayan po ay isang ship, isang barko. Kadalasan yan ay sinasakyan ng mga pirate. Very good. Dahil sila ay naghahanap ng treasure. Naghahanap sila ng treasure. Paano ba mahahanap ang treasure? Hindi naman pwedeng sasakay ka lang ng barko para pumunta sa isang isla, di ba? Sa isang island para maghanap ng treasure. Kailangan mo ng map. Di ba? Kailangan natin ng mapa para alam natin kung saan ang direksyon, kung saan nandoon ang treasure. Ayan. Tayo naman bilang mga anak ng Panginoon, bilang manlalakbay dito sa sanlibutan at naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon dahil meron siyang pangako sa atin na kayamanang hindi nasisira. Ano naman ang map natin dito? Ito ay ang Bible. Ayan, nakikita nyo na Bible. So, ganyan ka-importante ang banal na kasulatan. Ang sabi nga dito, finding treasures in God's words. Question, where can we find treasures? In God's words. Sa salita ng Panginoon. Where do we find God's words? Saan natin makikita ang salita ng Panginoon? Sa Bible. So nalaman natin na pinakamahalaga at ang instruction natin para makita natin ang kayamanan na yon ay ang banal na kasulatan. So kung mahalaga ito sa atin, pwede ko bang makita sino may dalang Bible ngayon? Pakitaas po. Pakitaas. Nako, nasan po ang Bible ninyo mga kapatid? Hindi po exempted, hindi po kasali ang nasa cellphone. Ayan, pakitaas po.
Naku, parang wala pang 5%. Ayan. So mga kapatid, ako po, dapat po ay lagi nating daladala ang Bible. Isipin po natin ilang taon na tayo sa pananampalataya, pero bakit sa tuwing pupunta tayo ng simbahan, wala tayong dalang Bible? Tayo ay umaasa lang sa cellphone na daladala natin. Paano pag nalobat yan? Paano pag yan ay tumunog? Di ba nakaka-distract? Sabi po dito, kapag ang tao na walang Bible, yan po ay bulag. Kasi hindi po niya alam kung ano po yung nangyayari sa kanyang paligid. Hanga po ko sa kay Pastor Jomel. Alam ko po kilala niyo po siya. Kasi kahit po kami ay mamamalengke, meron po yung daladalang maliit na bag. Kahit pupunta kami sa mall, meron yung maliit na bag. Alam niyo po kung anong dala niya? Bible. Kaya pagka-checkan ng security guard sa mall, titingin na lang sa kanya. Kasi magugulat na, Bible naman ang dala nito. Magugulat yung mga security guard. Kasi hindi po niya inaalis sa kanyang katawan ang Bible. Lagi po niyang sinasabi sa akin na dapat kahit nasaan ka, dapat lagi mong daladala. Yan po ang isa sa mga sinasanay ko sa aking sarili na dapat lagi kong dala ang Bible. Sabi nga po, kapag ang tao ay walang alam sa Bible, siya po ay bulag. Alam niyo ba yung bulag? Hindi nakakakita. Pag hindi nakakakita ang isang tao, siya ay natitisod. Ang tao ay naliligaw. Ang tao ay nadadaya. Kaya po ang sabi sa unang Pedro 5:8 hanggang 9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Hindi mo alam na ang kausap mo pala ay instrumento na ni Satanas. Wala ka kasing alam eh. Hindi mo alam na ang advice pala sa iyo ng kausap mo ay para maligaw ka. Kaya dapat mo mga kapatid, tayo ay may alam sa Bible. Very good. Ang sabi po sa Josue 1:8, sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. So mga kapatid, ito po ay sinabi sa atin na huwag nating ihihiwalay sa ating bibig at pagbulay-bulayan araw at gabi. So paano nating pagbubulay-bulayan araw at gabi kung tayo po ay sobrang busy? Kung sa pagising sa umaga, wala po tayong ibang gagawin at hahawakan kundi cellphone. Diba? Para nakakahiya naman na natulog ka ilang oras. Tapos pagising mo, ginising ka ng Panginoon. Tapos ang unang-unang mong maiisip ay yung cellphone. Diba? Di ba dapat ang mas magandang maisip natin sa umaga ay, thank you Lord, buhay pa ako. Kasi marami pong mga natutulog na hindi na nagigising. May kakilala ba kayong ganon? Na pagtulog niya, wala na, hindi na siya nagising, nagulat na lang sila, ayaw nang bumangon. Yun yung panahon na parang nakakalungkot kasi hindi natin alam kung yung tao bang yun ay nagsisi. Ngayon, ano ba ang tinatawag na treasure o kayamanan? Ayan. Ano nga ba? Kanina naririnig ko yung mga teacher, sabi, ang tunay na kayamanan ay yung kayamanang hindi nasisira. Diba? Ngayon, ito ba ang tunay na kayamanan? Wow! Diba? Ang dami-daming pera. May mga ginto. Sino dito ang maraming pera? Oy, pahingi. Ayan. So, marami sa atin na kapag sinabi ay treasure or kayamanan, ito unang-unang pumapasok sa kanila ay pera. Diba? Nung bata pa ako, ang hilig ko mag-imagine. Sabi ko, kayo rin ba nag-imagine kayo nung bata? Nandun ako sa labas ng bahay. Kasi ang bahay namin doon ay noon, nung maliit pa kami, ay tagpi-tagpi. Ang bahay namin ay galing lang sa basura. Pumupunta kami sa bundok ng Payatas, kasi sa Payatas po kami nakatira, sa Quezon City. Pumupunta po kami dyan sa bundok ng Payatas at ang papa ko nangunguha ng kahoy, ng plywood at saka yero, at yun yung ginagawa niyang pinagtagpi-takbi niya hanggang sa maging bahay namin. Kaya lumalabas ako sa bahay, minsan nag-i-imagine ako, paano kaya kung may mag-iwan ng bag at punong-puno ng pera?
Ayan, sa sobrang hirap ng buhay namin. Sabi ko, paano kung merong attache case dyan tapos merong lamang 1 milyon? Naisip niyo po ba yon? Ano kayang gagawin mo? Sabi ko, papagawa ko ng magandang bahay. Papagawa ko. Kasi yung bahay po namin noon ay, sa tuwing dadating ang bagyo, ang mga tali ay nakaredy na. Tatalian na po yung bubong namin at sisigaw na yung mama ko na, Len, hawakan mo yung tali at liliparin na yung bubong. Ganyan yung mama ko at yung papa ko aakyat na yun sa bubong at lalagyan ng mga bato para hindi po liparin. Kapag marami ka kasing pera, makakabili ka ng magandang sasakyan. Di ba? Makakabili ka ng sasakyan, ang gaganda, iba-iba. Alam ko marami may mga sasakyan dito kasi may mga pera. Mapapasana all ka na lang, di ba? Kapag marami kang pera, makakabili ka ng mansyon, malaking bahay. Gusto nyo ba yun? Malaking bahay, mga bata? Gandang tumira doon, di ba? Tapos aircon pa. Pag marami kang pera, makaka-travel ka around the world. Makakapunta ka sa US, sa Switzerland, sa Japan, sa Hong Kong, kahit saan. At pag may pera ka, naku, makakapag-shopping ka kung saan-saan. Di ba? Mabibili mo kahit ano, makakakain ka sa kahit anong restaurant. At pag may pera ka, sabi nila, babata ka. Kasi kahit ano mabibili mo. Pwede kang magparitoke at magpahid ng kung ano-ano at uminom ng kung ano, bumata lang. Diba? Lahat, basta ikaw ay may pera. Pero, yun ba ang totoong kayamanan? Meron akong kwento sa inyo. Pero bago ang lahat, para makuha ko ang atensyon ng mga bata, tayo muna ikumanta. Okay lang ba? Okay, awitin natin ang Clap Your Hands. Hello. Clap your hands. Sabayan niyo ako, ha? Ready? Sing. Clap your hands. Clap your hands. Slowly, slowly, slowly as can be. And clap your hands like me, and clap your hands like me. Roll. Roll your hands. Roll your hands. Slowly, slowly, slowly as can be. And roll your hands like me, and roll your hands like me. Fold. Fold your hands. Fold your hands. Slowly, slowly, slowly as can be. And fold your hands like me, and fold your hands like me. Okay. Kasi sa tuwing nagkikwento ko sa mga bata, pinapakanta ko yan para ang atensyon nila ay baling sa akin. Okay, asa na mga kamay? Nasa hita. Pag tinanggal yan, walang ligo. Okay, magtuloy na tayo. Meron akong kwento sa inyo. Merong mag-ama na sobrang close sa kanila, sa isa't isa. Ngayon, nung bata pa itong lalaki, lagi niyang hinihiling sa kanyang tatay na, Tay, bigyan mo naman ako magarang sasakyan. Yung mga kabarkada ko may mga sasakyan na. Bigyan mo naman ako, gusto ko, ano bang mahal ngayon? Mga Mercedes-Benz, ganyan. Sabi ng tatay niya, o sige, bibigyan kita, pero mag-iipon muna ako. Ganon. Lumipas ang ilang panahon, ito ay binata na. Sabi ng lalaki, Tatay, mag-aasawa na lang ako, wala pa yung sasakyan. Asa na? Naiinip na ako, mag-aasawa na lang ako, wala akong sasakyan. Sabi ng tatay, huwag ka mag-alala anak, dadating yan sa tamang panahon. Ako ay mag-iipon. Ito na, sana sa birthday ko, thank you, sana sa birthday ko, regaluhan mo na ako ng sasakyan, ng kotse. Tapos, ito na, excited na siya. Dumating ang kanyang birthday. Sa tingin nyo, anong regalo ng tatay? Sasakyan ba? Excited siya kasi binigay na ng tatay yung isang box. Sabi niya, naku, siguro ito na yung susi ng sasakyan. Ito na siguro, nandito yung manual, nandito na lahat. Ngayon, nung binuksan niya, Bible. Bible. So, sobrang disappointed yung lalaki. Sa sobrang galit niya sa tatay niya, tinapon niya yung Bible. Diba? Tinapon niya yung Bible at sobrang sama ng loob niya sa kanyang tatay. Sabi niya, sinungaling ka tatay, akala ko bibigyan mo ako ng sasakyan sa araw ng birthday ko. Ayoko na. Lalayas ako dito sa bahay. Hindi na kita kakausapin. Ay, grabe. Dahil lang sa sasakyan.
Ngayon, hindi niya kinausap ang tatay niya, nag-asawa siya, hanggang sa nag-aanak siya, lumaya siya ng bahay, hindi siya nagparamdam. Ang tatay niya tawag ng tawag sa kanya, anak, sagutin mo naman, pero ayaw siyang kausapin dahil nagtatampo yung kanyang anak. At hanggang sa namatay ang kanyang tatay, hindi niya ito kinausap. Pero dumating yung panahon na parang na-miss niya, sabi niya, siguro panahon na siguro para bisitahin ko yung luma naming bahay. Hayaan mo na, kahit masama na yung loob ko kay tatay, wala na akong magagawa, patay na siya, sabi niya. Nung pumunta siya doon sa bahay nilang luma, nakita niya pa yung Bible na tinabi ng tatay niya doon sa gilid. Hindi yung tinago ng tatay, tinabi lang kasi doon yung banda tinapon. Ngayon, nung kunin niya yung Bible at nagbabasa siya, merong secret pocket. At nakita niya doon ang susi ng kotse. Grabe ang panghihinayang ng kanyang anak. Kasi pinagpalit niya yung sama ng loob niya sa relasyon nilang mag-ama dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng kotse. Sobrang hinanghihinayang siya, iyak siya ng iyak. Kaya sabi dito sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Masababang magkaroon ng kayamanan? Hindi. Pero pag ang kayamanan na ang ginawa mong Diyos, wala ka nang ibang inisip kundi kumita ng pera. Hindi ka na nagsisimba para lang ikaw ay kumita. Yun ay kasalanan ng mga kapatid. Ikaw ay hindi na nagbabalik ng ikapu sa Panginoon dahil nanghihinayang ka dahil ang laki-laki ng iyong tithes and offering. Yun ay kasalanan. Ang iyong puso ay nabalot na ng kasakiman. Ang iyong puso ay nandoon na ginagawa mo ng Diyos ang kayamanan. Ngayon, dako tayo sa treasures in God's Word. Bibigyan ko lang kayo ng 3 punto. Tinitingnan ko yung oras. Sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung kailan ako matatapos. Ayan, treasures in God's Word. Bibigyan ko kayo ng 3 lamang na punto. Sa mga salita ng Panginoon, makakapulutan natin ng aral dito ang pagkakaroon ng spiritual growth, assurance and encouragement, salvation and redemption. Unahin muna natin ang spiritual growth. Sa spiritual growth, ito ay ang pagpapalago ng ating spiritual. Under nito ay mature in character, relationship with God, and navigate life's challenges. Ito na. Unahin natin ang mature in character. Kayo mga kapatid, sa tingin ninyo, kayo ba ay matured na sa pananampalataya? Sino po nagsasabing matured na sa pananampalataya? Taas ang kamay. Hala, walang nagsasabi o nahihiya, hindi pa sure. Ayan, meron, ilan? Ayan. So, paano ba nating masasabi na tayo ay matured na sa pananampalataya? Ito ba ay kapag marami kang alam sa Biblia? Sample nga natin, ilang taon na tayo sa pananampalataya, siguro ang iba sa atin ay dito na tumanda sa pananampalataya na to. Try natin ha. Ilang taon nabuhay si Adan? Very good. Bata pang nakasagot. 930 years. Very good. Ayan, may points ka sa langit. Okay, paano na lang tayo mga may edad? Okay, isa pang tanong. Kasi bibigyan tayo ng wisdom kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, magmamature tayo sa ating pananampalataya. Next. Ano ang last book ng Old Testament? Revelation. Bakit bata ang sumasagot? Malakay or Malakyas. Very good, children. Ang galing ng mga bata. So mga kapatid na mga may edad, kagaya ko, bilong na ako dyan. Tayo ba ay, sa tingin nyo, sa tagal-tagal ng ating pag-aaral ng lesson, sa tingin ninyo nasagot nyo ba yung mga tanong ko? Simple lang yon, pero sana naman ay medyo may wake up call sa atin na, oo nga, bakit hindi ko pa alam kung ilang taon si Adan? Hindi ko pa alam kung ilang
ano ang pinakalas na book sa Old Testament? Yon. So, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. Hindi po tayo magiging bansot. Alam niyo po ba yung bansot? Ito po ay laging baby. Yung laging gatas yung kinakain, yung iniinom. Dapat habang lumalaki ka, kumakain ka na ng lugaw, ng kanin, ganun dapat. Hindi yung laging gatas. So, masasabi ba natin na tayo ay mature na sa ating pananampalataya? Kung mature na tayo sa ating pananampalataya, dapat naiintindihan natin ang sinasabi sa Exodus 20 verse 8. Anong sabi? Remember the Sabbath day to keep it holy. Diba? Remember the Sabbath day. Kung mature ka sa pananampalataya, hindi mo babaguhin yon. Remember the Sabbath half day. Hindi ganon, mga kapatid. Kung mature ka sa pananampalataya, dapat ikaw ay nangingili ng buong araw ng Sabat. Kasi napansin ko, kahit saan naman, maraming hindi na bumabalik sa hapon. Meron tayong kapatid na galing Qatar. Ang pangalan niya ay Sister Lisa. Sabi niya, siya ay bagong bautismo. Nangangaral siya doon kahit bago lang siyang baptize. Tinanong siya nung mga inaaralan niya, sabi niya, what is SDA? Kayo mga bata, what is SDA? Seventh-day Adventist. Ngayon, na-blackout siya. Sabi niya, ano nga ba yung SDA? Hindi ko alam. Sabi niya, ay alam ko na. Ang seventh day ay Sabbath School, Divine, AY. Kaya kaming mga Seventh-day Adventist, buong araw kami kasi Sabbath School, Divine at AY. Paano yan mga kapatid? Kung ikaw ay dumadating na lang ng Divine, DA ka na lang. Paano kung ikaw hindi na bumabalik ng AY, Sabbath School at Divine lang, di ikaw ay SD na lang. Paano yan? Hindi na kompleto. Lalo na kung late ka na ng umaga, wala ka pa sa AY, Divine ka lang pumupunta, di ka lang. Di ba? Dapat kung tayo ay SDA, dapat buong araw tayo sumasamba sa Panginoon. Sabbath School, Divine, at AY. Yan po ang tunay na mga Seventh-day Adventist. Sabi po sa unang Korinto 14:20, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang buwang sa kasamaan. Ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa iyong pag-unawa. Ito po yung mga matured. Ang mga taong bata pa sa pananampalataya, ito yung madaling magtampo. Hindi mo lang nakamayan, sabi niya, markado ka sa akin, hindi kita papansinin. Sabi, ito yung tao na hindi mo lang pinautang, di ba? Hindi mo lang nahinga ng pabor, ay ayaw ka nang pansinin, hindi na magsisimba. Ito po yung mga taong immature pa sa kanilang pananampalataya. Kaya kailangan po nating magbasa ng Bible at umattend ng mga Bible study para po lagi tayong ma-remind. Pangalawa, relationship with God. Ito po ay ang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi po sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Papababawin ko po ang sinasabi dito. Meron akong post ng isang araw. Ang sabi ko doon ay, pag malayo ka sa Panginoon, malapit ka kay Satanas. Naisip niyo po ba yung mga kapatid? I-evaluate po natin ang ating sarili. Tayo ba ay nalalayo sa Panginoon? Kung oo, tayo ay nalalapit kay Satanas. Tandaan po natin yung mga kapatid. Sabi dito, gayon din naman ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Hindi porket nagpipray ka, hindi porket lagi kang nagpe-prayer request sa Panginoon, lagi mo siya tinatawag, ibig sabihin nyo na yung relasyon sa Kanya. Hindi po. Kung ikaw ay gumaganap ng kalooban ng Ama, yun ang tunay na may gawa, pananampalatayang may kalakip na gawa. Pag wala, ito po ay patay. Ayan, kagaya po ng mga may mahal sa buhay. Hindi mo pwede sabihin, I love you, mahal kita, hanggang kamatayan, pero hindi mo nga mabigyan ng flowers. Hindi mo ma-date. Sino po dito dinidate ang asawa? Ang mga girlfriend. Ayan.
baka mamaya puro lang kayo, I love you. Wala kayong gawa. Ayan, sa mga bata, paano mo papakitang love mo si mommy and sa daddy? Hinahag. Tapos susunod kayo sa utos ni mommy. Ganon din kay teacher. At bibigyan mo sila ng gift. Pangatlo, navigate life's challenges. Ito po ay yung kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Panginoon, matututunan mong harapin ang mga hamon sa buhay. Kami po ay nagkakaroon ng care group. At sa care group po nyon, may tinanong ako sa kanila. Sabi ko, gusto nyo bang mawala ang problema sa inyong buhay? Tanungin ko kayo mga kapatid, gusto nyo bang mawala ang problema sa inyong buhay? Opo? Ayaw? Okay, isipin nyo na lang. Ayan po ay Ayan, isipin nyo na lang po na kunyari ito po ay ating pananampalataya. Walang gusot, smooth sailing. Wala tayong problema, wala tayong hinaharap na anumang mga pagsubok sa buhay. Pero pag dumating ang pagsubok sa ating buhay, sa tingin ninyo kaya? Hindi. Hindi. Kaya tinatanong ko kayo kung gusto nyong mawala ang pagsubok sa inyong buhay. Kasi kapag mayroon tayong pagsubok sa ating buhay, gaya nito, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Tapos, niloko tayo. Tapos nawalan tayo ng bahay. Nagkasakit tayo ng malala. Yan ang mga pagsubok sa ating buhay at kung ano-ano pa. Nakita nyo? Nakita nyo? Ang ating pananampalataya ay sinubok. Kaya sa pagdating ng mga problema, sa tingin nyo makakatayo? Makakatayo, mga kapatid. Kaya po kapag tayo ay nakakaranas ng problema, tayo ay magalak. Kasi makakatayo tayo sa ating problema. Huwag mong sasabihin na parang dinilubyo na ako ng mga problema. Huwag. Kasi yan po ang magpapatibay sa atin. Makakatayo tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga, your greatest struggle today will be your greatest testimony someday. Kung ano man ang iyong kinakaharap ngayon, mga kapatid, yan ay magiging inspirasyon ng iba pag naranasan nila yan. Basta tayo ay manindigan at magtiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, assurance and encouragement. Dako na tayo sa pangalawang punto. Ayan. Ano po ang meron sa assurance and encouragement? Protection and comfort. Ayan. So, hindi po lingid sa atin na tayo ay nakakaranas ng mga problema. May mga namatayan, alam ko dito sa dagatan. Sabi nga ni Pastor Robert, sunod-sunod ang mga namatay dito sa dagatan at meron ng mga malapit na sa finish line. Mukhang may mga susunod na. Pero sabi po ng Panginoon, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Anong sabi? Kasama mo ang Panginoon saan ka man magpunta. Meron akong kwento sa inyo mga kapatid. Meron isang babae na nakatira sa probinsya. Makinig kayo mga bata sino dito ang mahilig maglakad sa gabi? Yan. Merong isang babae, dalaga, na ginabi na siya sa kanyang trabaho. Ngayon, habang naglalakad siya, nung panahon na yon, madilim na, siguro mga alas 8 na ng gabi. Mahaba pa yung lalakarin niya. Tapos, sa dulo, may nakikita siyang nagiinuman. Mga nagiinuman, mga nagbabarik. Tapos, nung panahon na yon, talamak ang rape, talamak ang mga krimen. Habang naglalakad siya, nakita niya yung mga nagbabarik. Sabi niya, naku, Panginoon, tulungan niyo po ako. Baka mamaya ako na maging headline bukas. Tapos sabi niya, tumingin siya sa likod, sabi niya, meron pang isang babae na naglalakad, pero napakalayo. Sabi niya, hindi ko na ito mahihintay. Panginoon, isinusuko ko sa inyo ang aking buhay. Lakad siyang ganyan. Habang nakayuko siya ng ganyan, lakad-lakad siya. Tapos, malapit na siya doon sa may nagiinuman. Maya-maya, habang nasa gitna na siya ng nagiinuman, sinilip niyang ganyan. Ang mga nagiinuman, nakaganon, no? Nakaganon. Sinusundan siya ng tingin hanggang sa naglalakad siya. Hindi niya alam kung bakit. Nakatingin lang, nakatitig na ganyan habang nagiinuman.
Ganon, nakatitig sa kanya. Kinabukasan, eto na, sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang babae pinatay at ni-rape. At nakita niya doon na yung babaeng pinatay at ni-rape, yun yung babae na nasa likod. Tapos ang mga nang rape, yung mga nakita niya na nag-iinuman. Ngayon, nagtaka siya. Sabi niya, bakit kaya yung babaeng nasa likod ang ni-rape at hindi ako? Ang ginawa niya, pinuntahan niya doon sa kulungan. Sabi niya, in-interview niya ngayon, sabi niya, bakit po hindi ako ang inyong ni-rape nung time na yon? Bakit po yung babaeng nasa likod? Sabi ng mga nagiinuman, kasi nung nakita ka namin, merong dalawang malaking taong nakaakbay sa'yo. Nagulat, sabi niya, natakot kami kasi ang lalaki. Kaya hindi ka namin ginalaw. Ganyan kabuti ang Panginoon. Na kapag tayo mga bata, tayo ay nagdadasal sa ating Panginoon, nandyan ang mga guardian angel. Hindi tayo pababayaan. Nandyan yan sila at lagi tayong poproteksyonan. Sabi nga, kasama mo saan ka man magpunta. Gusto niyo ba yon? May angel? O, di ba? Sabi nga, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Huwag tayong matakot mga kapatid dahil ang Diyos natin ay buhay. Pangatlo, ito last na. Salvation and redemption. Pag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, dito malalaman natin na meron tayong katubusan at kaligtasan. Under po nito ay heavenly mansion, eternal life, and glorified body. Ito na. Siguro po nagsasawa na kayo sa buhay natin dito na tuwing dadating ang bagyo, lagi na lang nasisira yung bahay ko. Pag dadating ng bagyo, lagi na lang baha. Ganyan. Tapos, grabe ang mga bilihin sa palengke, napakamahal na. Tapos, laganap ang mga sakit, ang daming namamatay, di ba mga bata? Di ba no? Ayan. Tapos, eto na, ang away sa politika. Siguro kung mga updated kayo sa current events, alam nyo na may mga away sa politika. Ako, hindi ko po yan pinapanood. Kasi sabi ko, pagka pinapanood mo yan, madali kang tatanda. Kaya hindi pa ako nanonood ng ganyan dahil nanggigigil lang po ako. Kaya hindi pa ako mapapanood ng ganyan. Gusto ko ay mga nakakatuwa. Pero ang sabi po, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan, yung hindi kayo mamamatay? Yung hindi kayo tatanda? Kasi sa ngayon, habang patanda ka ng patanda, paubos na rin ng paubos ang iyong buhok. Hindi lang buhok, pati ngipin. Kasi patanda ng patanda, yan po kasi ang resulta ng kasalanan ng tao. Ang tao po ay unti-unting babalik sa alabok, siya po ay mamamatay. Kaya po huwag kayong magtataka kung ang iyong buhok ay panipis na ng panipis at pataas na ng pataas ang iyong noo. Ganun po, kasi na po yan, tanda na po ng pagtanda. Ayan po, sabi po di ba, ang mga kayamanan dito sa lupa ay nasisira. Kahit ilan ang kotse mo, 5. Ang bahay mo, nasa kondo ka man, or may mansyon ka man, or marami kang pera, sa tingin mo may magagawa sa panahong ito? Wala. Lahat po yan masisira. Nakakatakot, di ba mga bata? Pero kung tayo ay mag-iimpok ng kayamanan doon sa langit, hindi tayo lugi. Pero kung ang puso't isip mo nakatuon dito sa pag-iimpok ng kayamanan, nakakalimutan mo ang Panginoon, hindi na siya ang priority mo. Luging-lugi ka, kapatid. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon, sabi, in my Father's house are many mansions. House pa lang yun, pero may mansion na. Diba? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Naniniwala ba kayo mga kapatid, na merong inihandang mansion ang Panginoon sa atin? Kasi kung may mansion, kunyari, may mansion si Kuya Rodel doon, may mansion si Kuya Mio, may
Mansion sila, Ma'am May, sila, marami, kayo may mansion kayo, pero hindi kayo nalig. Sa tingin ninyo, sino kaya titira dun? Kawawa naman yung mansion nyo, di ba? Kaya pagsikapan natin na tayo ay makatira doon sa mansion na ipinangako sa atin ng Panginoon. Napakasarap mga kapatid, di ba? Na sa pagbalik ng ating Panginoon, sasalubong tayo sa Kanya. Na makikita natin yung mga angel, may mga trumpet yan sila, maingay sa pagdating ng Panginoon. Tatawagin ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Sofia, sasabihin ng Panginoon, Sofia! Sabihin, tara na, punta na tayo sa langit. Di ba napakasarap sa pakiramdam mga kapatid? At dyan tayo titira. Ang bahay natin hindi naliliparin ng bagyo. Di ba? Ang bahay natin kumikinang sa ginto. Yan po ang titira natin doon. Kung saan po hindi na tayo magugutom. Kakain po tayo doon sa puno na nagbubunga ng 12 klase ng prutas. Gusto niyo ba yon? Sa isang puno, nagbubunga siya ng iba't ibang 12 klaseng prutas. Napakasarap nun. Tapos, kung saan yung mga napatay natin sa buhay, yung mga nawala nating anak, nawalang mga magulang, doon ay makakasama natin, magkakaroon ng great reunion doon sa langit. Kaya po, paano natin yon makakamtan mga kapatid, yung ipinangako ng Panginoon? Sabi dito, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ang daan. Siya po ang katotohanan at ang buhay. Kung wala siya sa ating buhay, wala po tayong pag-asa mga kapatid. Sabi po dito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ano po ang sabi? Ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Hindi po pala tayo taga rito. Taga saan tayo? Sa langit. Isa sa message na hindi ko makakalimutan mga kapatid, yung sabi ni, nakalimutan ko na kung sino pero ang message niya sabi niya, kung ikaw ay tagalangit, dapat ang gawa mo ay tagalangit. Maliban na lang kung ikaw ay taga sanlibutan, ang gawa mo ay pansanlibutan. I-evaluate natin mga kapatid ang ating sarili. Kung ang ating bang gawa ay pang makalangit o pang sanlibutan, ay magkaka kung ang gawa mo ay pang sanlibutan. Baka taga sanlibutan ka talaga. Kaya po yan po ay isang wake-up call sa atin mga kapatid. Ang sabi po dito, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang gawa. Kaya po, hindi tayo maluloko ng kahit sino. Kaya kailangan natin ng banal na kasulatan para malaman natin lahat ng mga mensahe ng ating Panginoon. Sabi po doon kanina, di ba, tayo ay babaguhin. Ang ating katawang makasalanan ay, eto na, pwede po bang paalis dito? Para mo makita. Okay lang ba? Etong halaman. Okay lang. Kita nyo ba? Hindi. Ay, itabi na lang. Ay, ito. Ayan. Sabi doon, pagbalik ng ating Panginoon, ang ating katawan ay mababago, hindi na tayo mamamatay. Kung ngayon ay namamatay ang tao, pagbalik ng ating Panginoon at madatnang kanyang nagtatapat sa kanya, ang iyong katawan ay kanyang babaguhin. Eto na. Kunyari ito ay tayo. Ito ay ang Panginoong Hesus. At ito ay kasalanan. Sino ang ama ng kasalanan? Si Satanas. Siya ang nagdadala ng kasalanan, kaya ang tao ay namamatay. Nung una, ang tao ay inosente. Walang alam. Pero nung pumasok ang kasalanan, may ano po kayo, ballpen? Ayan. Nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Ang tao ay tumatanda, namamatay, tas nagkaroon ng mga disabilities ang tao. Meron ng mga pinanganak na mga autistic, mga ganyan. Kasi
nababago ang tao dahil sa kasalanan. Meron. Ayan, okay lang. Ayan. So, isipin natin ito ang kasalanan. Ayan. Tapos, dahil in-entertain ng tao ang kasalanan, siya ay naging madumi. Nagkasala na rin siya. 'Di ba? Wala nang magagawa ang tao, ganyan. Tapos nung unang panahon, tinukso din ni Satanas si Jesus. Pero sa tingin ninyo, natukso ba siya? Hindi. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, dapat lagi siyang nasa atin. Lagi nating inuuna ang Panginoon. Ngayon, dahil sa makasalanan ng tao, dapat ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. Kapag nagsisi ang tao sa kanyang kasalanan, pagdating ng Panginoon, siya ay tatawagin at babaguhin ang kanyang katawan. Kung ngayon ay kulubot na ang ating balat, 'di ba? Kung sobrang liit natin, pagdating ng Panginoon, tayo ay tatangkad, gaganda tayo, tapos ang buhok natin na konti na lang, kakapal yan. Ang mga mata natin na malabo, lilinaw yan. Pag tinanggap natin ang Panginoon, sa tingin ninyo, may pag-asa ang tao? Wow! Yan ay kung lagi nating tatawagin si Jesus at tatanggapin ang kanyang pangako na ibinigay sa atin. Kasi ang Panginoon natin ay hindi nagsisinungaling. Hindi yan kagaya ng mga kumare ninyo, kumpare ninyo, ex ninyo na ang daming pangako, nababayaran kita, mahal kita, pero lahat napako. 'Di ba? Kaya ang sabi sa ating key text, God has something stored up for you in heaven. Merong kayamanan na ibinigay ang ating Panginoon na nandoon sa langit na bayan, where it will never decay or be ruined or disappear, na hindi masisira, hindi mawawala. Kaya panghawakan natin mga kapatid, kahit mahirap tayo dito sa mundong ito, lagi nating sabihin, mahirap man ako dito, mayaman ako sa langit. Panghawakan natin mga kapatid. Kaya para makita natin ang kayamanan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan, sabi dito, study the Bible and make Jesus the center of your life. So yun lang po at happy Sabbath.